Ang isang quadcopter na gawa sa mga komersyal na piyesa ay maaring umabot ng ilang libong dolyar. Ang mas malaking one-way na ATAP drone ay maaring umabot ng 10 o 20,000 dolyar. Ang missile na gagamitin para mapatigil ito ay maaring nagkakahalaga ng 400,000 dolyar hanggang higit 3 milyong dolyar. Ang agwat na yan ang naging isa sa pinakamahirap na problema sa makabagong depensa sa himpapawid. Ang bawat matagumpay na pagharang ay umuubos ng mga sandatang inaabot ng ilang buwan, gawin at milyon-milyon ang kapalit, habang ang umaatake ay kailangan lang ng paggawaan at listahan ng piyesa. Ang Locust X3 ng AeroVironment ay isang pantatangka para sirain ang pattern na yan. Ito ay isang ikatlong henerasyon ng counter-drone laser na dinevelop ng Blue Halo na ngayon ay bahagi na ng AeroVironment. At ayon sa mga gumawa nito, bawat paggamit ay mas mababa sa 5 dolyar lang ang gasto sa kuryente. Gumagamit ang sistema ng 20 hanggang 35 kilowatt na solid-state beam na itinututok sa target ng mga 5 hanggang 7 segundo at dinisenya ito para talunin ang Group 1 hanggang Group 3 na mga drone, ang maliit hanggang katamtamang laki ng kategorya na kinabibilangan ng mga Shahed-style na attack UAV. Naipadala na sa ibang bansa ang Locust units kasama ng mga puwersa ng Estados Unidos. Ang X3 ang production-ready na bersyon para sa mas malawak na paggamit ng hukbo. Ang tanong ay kung ang mga sandatang laser ay tuluyan ng nakausad mula sa yugtong prototipo tungo sa karaniwang kadamitang pandigma sa larangan. Tinutukoy ng episode kung bakit napilitan ng Locust malika dahil sa murang drone, paano nakaabot ang sistema sa larangan at kung ano ang binabago ng X3 sa disenyo at bakit. Ang sagot sa pinakapangunahing sandata laban sa mga drone ay nakadepende hindi lang sa mismong hardware kundi pati na rin kung ano ang mga patakaran sa himpapawid at sa isang kakaibang insidente sa El Paso. Binago ng murang drone ang banta sa bawat modernong militar. Sa Ukraine, parehong panig ay araw-araw nagpapalipad ng daan-daang maliit na UAV para atakihin ang trinsera, sasakyan at supply truck sa mga lugar na malayo sa mismong unahan ng labanan. Tumama ang mga Russian Shahed-136 at Jaran-2 attack drones na nagkakahalaga ng 20,000 dolyar hanggang 50,000 dolyar bawat isa sa mga power station, apartment block at grain terminal ng Ukraine sa sunod-sunod na alon ng 12-12 ng drone. Kumalat na rin ang parehong pattern sa gitnang silangan at umabot na rin sa karagatan. Gumamit ang mga puwersa ng Houthi sa Yemen ng mga drone at anti-ship missile para atakihin ang mga komersyal na barko sa dagat na pula na nagpilit sa mga pangunahing carrier na umiwas at dumaan sa paligid ng Afrika. Paulit-ulit na inatake ng mga milisyang suportado ng Iran sa Iraq at Syria ang mga base ng US gamit ang drone at rocket. Noong Enero 28, 2024, isang one-way attack drone ang nakalusot sa air defenses ng Tower 22, isang maliit na US logistics outpost sa hangganan ng Jordan at Syria. 3 sundalong Amerikano ang namatay at higit 4 na po ang sugatan. Pagsapit ng unang bahagi ng 2024, iniulat ng Pentagon ng mga pag-atake sa puwersa ng US sa rehiyon mula Oktubre 2023 ay nagdulot ng pinsala sa mahigit 100 mga tauhan ng militar sa mahigit 165 magkakahiwalay na insidente. Karaniwan lang ang mga drone na nagdudulot ng pinsala, madalas gawa ito sa commercial airframe, hobby-grade autopilot at ordinaryong kamera na mabibili sa tindahan. Ang Shahed-style attack drone ay nakakahalaga lang ng nasa mababang 10,000 dolyar. Ang isang quadcopter na nagbabagsak ng granada sa nakaparadang sasakyan ay maaaring mas mura pa kaysa sa isang second-hand na kotse at mura pa talaga. Ang mga sandatang gamit ay para sa ibang laban, hindi para pigilan sila. Ang isang Patriot PAC-3 Interceptor ay nagkakahalaga ng 3 hanggang 4 na milyon dolyar bawat putok. Ang AIM-9X Sidewinder mula sa fighter jet ay humigit kumulang 400,000 dolyar habang ang Stinger na kayang dalhin ng isang tao ay lampas sa 100,000 dolyar bawat bala. Halos maubos ang stockpile ng Stinger ng US noong resupply sa Ukraine, kaya muling binuksan ng Raytheon ang matagal ng saradong linya ng produksyon. Ang agwat ng presyo na yan ay naglalagay ng patibong para sa tagapagtanggol. Ang pagpabagsak ng isang drone na nagkakahalaga ng 20,000 dolyar gamit ang isang missile na 3 milyong dolyar ang halaga ay nangangahulugang panalo ka sa engkwentro pero talo ka sa kampanya ng pag-ubos ng resources sa likod nito. Kung gagamit ka ng 100 Patriot missiles laban sa 100 Shahed drones. Gumastos ang tagapagtanggol ng 300 milyon para sirain ang kagamitan ng kalaban na 2 milyong dolyar lang ang halaga, habang nauubos din ang interceptor na matagal bago mapalitan. Mas mabilis maubos ang magasin kaysa mapunan ng pabrika. Ang mga destroyer ng hukbong dagat ng US na nag-operate sa Red Sea ay paulit-ulit na nagpapaputok ng SM-2 at SM-6 na mga misil na bawat isa ay nagkakahalaga ng 2 hanggang 4 na milyong dolyar laban sa mga drone ng Houthi na ginawa lang sa napakaliit na bahagi ng halagang iyon. Haigang sinabi ng mga matataas na opisyal ng hukbong dagat na hindi kayang panatilihin ang gastos para sa matagalang labanan. Nakakatulong ang mga baril at mga short-range na sistema pero may sarili rin silang mga limitasyon. Kayang umatake ng fouling fire lancer ng malapitang target sa murang halaga kada putok, ngunit maikli ang abot at limitado ang bala.
Ang mga mobile na sasakyan para sa air defense ay makakakarga lang ng ilang mga missile bago nila kailangang umatras at mag-reload. Gusto ng mga commander ng point defense na sandata na tuloy-tuloy ang putok nang hindi naghihintay ng resupply ng missile. Namura ang bawat putok at mabilis tumugon sa loob ng ilang segundo, hindi tulad ng oras na kailangan para iikot ang launcher at patakbuhin ang launch sequence. Akma ang high-energy laser sa teorya at ang low-cost ay isa sa unang pagsubok na gamitin ito sa aktwal na labanan. Mula sa pangarap ng laser hanggang sa maging gamit sa labanan. Matagal nang hinahabol ng US militar ang high-energy laser na sandata mula dekada 1970. Noong 1980 na pabagsak ng mid-infrared advanced chemical laser sa White Sands ang mga misayal na Sidewinder. Noong 2000 ang Airborne Laser Program ay nagpalipad ng megawatt-class chemical laser sa binagong Boeing 747 at noong 2010 matagumpay nitong nawasak ang isang ballistic missile habang nasa ere pa at nasa yugto ng pagbilis. Napatunayan ng parehong pagsisikap na gumagana ang ideya, ngunit pareho silang labis na malaki, nakakalason o mahal para maging praktikal na sandata. Nagbago ang lahat nang dumating ang solid-state at fiber lasers na gumagamit ng kuryente, hindi chemical fuels at kasya sa mas maliit na espasyo. Noong kalagitnaan ng 2010s, nakagawa na ang US ng 10-30 kilowatt fiber laser modules na pwedeng pagsamahin para mas mataas ang output habang compact pa rin para magkasya sa truck o deck ng barko. Ang Blue Halo, isang defense firm na nakabase sa Arlington na nabuo noong 2020 mula sa pagsasanib ng ilang maliliit na kumpanya ng teknolohiya, ay nagtuon sa paggawa ng mga module na yon bilang sandata laban sa mga drone. Ang resulta ay ang low cost, pinagsama ang fiber laser source, precision beam director, electro-optical at infrared tracker, at software na kayang mag-acquire at panatilihin ng beam sa mahinang bahagi ng maliit na UAV. Noong 2021, ginawa ng Army ang Directed Energy Maneuver Short Range Air Defense Combat Shoot-Off sa Fort Sill, Oklahoma. Sa pagsasanay, nilagyan ng mga 50 kilowatt class na laser system ang Stryker armored vehicles at pinatapat sa mga drone at rocket na target. Kasama sa proyekto ang beam control technology ng Blue Halo at nagbigay ang shoot-off ng dato sa Army kung aling subsystem ang epektibong nakasubaybay at nakapagpabagsak ng mga UAV sa aktual na kondisyon sa field. Noong Abril 2022, inihatid ng Blue Halo ang unang low-cost laser weapon system sa Palletized High Energy Laser Program ng Army na kilala bilang PHL. Ang unit ay nakabatay sa isang 10 kilowatt class na beam na nakakabit sa transportable paleta, maaaring itayo sa isang lugar at patakbuhin ng generator. Layunin ng PHL na mabilis maibigay ang gumaganang laser sa sundalo kaysa maghintay ng perpektong production specification. Inilipat ang pagsubok sa Huma Proving Ground sa Arizona kung saan matagumpay na nasubaybayan at binagsak ng sistema ang maraming target na panghimpapawid na walang piloto sa sunod-sunod na pagsubok. Saklaw ng trabaho sa Huma ang pagtukoy sa pamamagitan ng radar, otomatikong paglipat sa sariling laser optics at tagal ng pagtutok para pabagsakin ng iba't ibang drone. Nobyembre 2022 tahimik na nagpadala ang hukbong katihan ng unit ng PHL mula low cost sa base ng US sa gitnang silangan. Ito ang unang hayagang inaming operasyonal na paggamit ng directed energy weapon sa depensang panghimpapawid. Halos di alam ng publiko ang deployment ng mahigit 1 taon. Kalaunan, inamin ng mga opisyal ng hukbong katihan na nagamit ang sistema upang manutralisa ang mga paparating na banta sa ilang partikular na kondisyon, ngunit tumanggi silang magbigay ng eksaktong bilang ng mga engkwentro, oras ng target o mga lokasyon. Ayon kay Teniente General Robert Ras, noon ay pinuno ng Rapid Capabilities and Critical Technologies Office ng hukbong katihan, magandang performance ng PHL sa operasyon. Sinabi niya sa mga mamamahayag noong 2024. Binago ng record na yon kung paano tinitingnan ng industriya ng depensa ang low cost. Noong Nobyembre 2024, inanunsyo ng AeroVironment, kumpanyang kilala sa Switchblade Loitering Munition at Raven Hand-Launched Drone, ang pagbili sa Blue Halo sa all-stock deal na nagkakahalaga ng $4.1 bilyong. Natapos ito noong Mayo 2025. Lumipat ang low-cost mula sa espesyalistang developer patungo sa directed energy portfolio ng isa sa pinakamalaking unmanned system supplier sa US, kung saan dinedevelop na ang X3 bilang next-gen na bersyon. Ipinakilala ng Air AeroVironment ang low-cost X3 sa Alcera Global Force Symposium sa Huntsville, Alabama noong Marso 2026. Inilarawan ito ng kumpanya bilang ikatlong henerasyon ng production-ready na bersyon ng pamilya ng low-cost na binuo mula sa ilang taon ng field data mula sa mga na-deploy na unit ng PHL at direktang feedback mula sa mga sundalong gumagamit nito. Kung ang naunang low-cost system ay prototype para mabilisang deployment, ang X3 ay ang configuration na pwedeng bilhin ng Army ng maramihan. Ang sandata ay solid-state laser na may lakas na 20 hanggang mahigit 35 kilowatt.
Hindi inilalatala ang eksaktong bilang, kinumpirma lang ng AeroVironment na ang X3 ay pasok sa saklaw na yon at maaaring tumaas pa sa susunod na bersyon. Hindi pa inilalatala sa publiko ang eksaktong arkitektura ng laser at pagsasama ng sinag. Ang mekanismo ng pagwasak ay thermal. Pinananatili ng sistema ang di nakikitang sinag sa isang maliit na bahagi ng target na drone sa loob na humigit kumulang 5 hanggang 7 segundo, pinapainit ang bahaging yon hanggang sa masira ang mahahalagang bahagi nito. Karaniwang sanhi ng pagkasira ay ang pagsiklab ng gasolina o baterya, pagkatunaw ng control surface, pagbutas ng airframe malapit sa motor, at pagkasira ng optical seeker ng guided sandata. Pagkatapos, nasusunog, nawawalan ng kontrol at nagkakawatak-watak ang drone habang lumilipad. Ang sinag ay naglalakbay sa bilis ng liwanag kaya halos zero ang oras ng pagbiyahe mula direktor papuntang target na ilang kilometro ang layo. Hindi agad na neutralize ang target dahil kailangan pa ng sapat na laser energy para mabasag. Ang dwell time ang pangunahing limitasyon dito. Maaaring agad bumagsak ang maliit na quadcopter sa malapitang distansya. Ang mas malaking Shahed na klase ng drone na may mas mabigat na katawan ay nangangailangan ng buong 5 hanggang 7 segundo, minsan mas matagal pa, habang ang sinag ay nakatutok ng matatag sa parehong punto habang umiilag ang target at umaangkop ang plataporma. Ang X3 ay para sa Group 1 hanggang Group 3 na unmanned aircraft. Ang Group 1 ay mga drone na wala pang 20 libra tulad ng quadcopter para sa hobby, habang ang Group 2 ay hanggang 55 libra. Ang Group 3 ay umaabot hanggan 1,320 libra at kasama rito ang mga mid-size na fixed-wing UAV at mga one-way attack drone sa Shahed 136 at Jaran 2 na klase. Ipinromote rin ng AeroVironment ang sistema kontra sa maliliit na sasakyang pandagat na walang tripulante, mga bangkang may pampasabog na gamit ng Houthi laban sa barko sa Red Sea. Nagsisimula ang engagement sequence sa panlabas na sistema kung saan isang external radar, acoustic sensor o air defense network ang nakakakita ng target at nagsisignal sa low cost. Itinutok ng sistema ang electro-optical at infrared optics nito sa direksyon at biswal na natutunto ng target. Ang onboard tracker ay nagla-lock-on sa drone at sinusundan ito sa buong flight path, habang ang fire control system ay kinakalkula ang aim points at hinuhulaan kung saan sa airframe makakagawa ng pinakamabilis at malalang pinsala ang beam. Ang software layer na yon ay tinatawag na AV Halo Pinpoint. Ito ang tumutukoy, nag-uuri ng UAV ayon sa library, naglalagay ng prioridad sa banta kapag maraming drone at nagbibigay ng automated na rekomendasyon sa pag-atake. Nakaupo ang operator sa likod ng simpleng console na may flat panel display at controller na parang gamepad ayon sa AeroVironment. Sinadya talaga ang pagpili doon dahil alam na ng mga batang sundalo ang ayos ng mga kontrol, kaya mas maikli ang training. Pwedeng magbantay ang operator sa otomatikong atake, baguhin ang piniling target ng sistema o kunin ang manual na kontrol sa beam director. Ginawa ang X3 gamit ang modular open systems approach ng kagawaran ng tanggulan para madaling mapalitan ang mga pangunahing subsystem. Sa practical na usapan, ang radar feed, tracking optics, laser module at fire control software ay nakabatay sa mga inilatalang interface sa halip na nakatali sa proprietary na koneksyon ng isang vendor. Sa hinaharap, pwedeng magdagdag na mas malakas na laser heads o sensor gamit ang block upgrade nang hindi binabago ang buong plataporma. Binigyang diin ng AeroVironment ng X3 ay hindi isang eksperimento. Ang hardware ay gawa sa mga bahagi ng kasalukuyang PHL units na may pinahusay na beam director, cooling system at operator interface mula sa feedback ng mga sundalo sa gitnang silangan. Ang X3 ay portable na laser na may karaniwang core kaya madaling ikabit sa iba't ibang plataporma nang halos walang pagbabago sa sandata. Ang beam director, laser module, optics at fire control electronics ay nasa isang self-contained na pakete na pwedeng ikabit sa anumang sasakyan. Maaaring manggaling ang kuryente at pagpapalamig sa plataporma o integrated na baterya at generator pack. Ang mga naunang PHL pallets pa rin ang pangunahing configuration sa fixed site. Ang mga unit na yon ay nakalagay sa isang transportable na skid na maaaring isakay sa truck papunta sa base, ibaba sa isang matibay na pwesto at ikonekta sa lokal na generator sa loob ng isang araw ng trabaho. Ito ang ginagamit na bersyon sa gitnang silangan. Noong Agosto 2025, nag-deliver ang AeroVironment ng 4 na mobile prototype ng low-cost sa hukbong katihan para sa field testing. 2 sa mga ito ay nakakabit sa infantry squad vehicles na magaan na sasakyang pangdala ng 9 na sundalo gamit ang Chevrolet Colorado ZR2 chassis. Ang 2 pa ay nakakabit sa Joint Light Tactical Vehicles na mas mabigat at mas nakabaluting pamalit sa Humvee. Ang ISV-mounted units ay mas mabilis at pwedeng i-airdrop kapalit ng armor, habang ang JLTV versions ay may mas malaking baterya at tumatagal ng mas matagal sa labanan bago mag-recharge.
Layunin ng mobile prototype na subukin kung paano gumagana ang laser habang gumagalaw kasama ang maneuver force, hindi lang sa isang fixed perimeter. Ang panginginig, alikabok at pag-istabilisa ng beam director sa galaw ng sasakyan ay ilan sa tanong na gustong sagutin ng Army bago magdesisyon mag-order ng produksyon. Ang pagsubok sa dagat ang nagbigay ng pinakamalinaw na pagpapakita kung gaano kalayo kayang madala ang pangunahing sistema. Noong 2025, isang palletized locust unit ang isinakay sa aircraft carrier na USS George H.W. Bush sa Ersisio sa Atlantic. Ang pallet ay ikinabit ng maayos sa flight deck, kumuha ng kuryente mula sa pinagsamang onboard na baterya at kuryente ng barko, at pinuntirya ang sunod-sunod na mga target drone na inilunsad mula sa mga kalapit na support vessel. Ayon sa Air Aerovironment at sa pahayag ng Navy, matapos ang pagsubok, matagumpay na subaybayan at napabagsak ng sistema ang maraming UAV sa loob ng engagement window. Mahalaga ang pagpapaputok mula sa carrier dahil halos kapareho lang ito ng mga gamit na ginamit sa pallet. Sa disyerto, ilang buwan na ang nakalipas. Ang pag-aangkop nito sa barko ay nangangailangan ng pagkabit sa power at cooling systems at pagbabago ng targeting software para sa gumagalaw na maritime platform. Ginamit pa rin ang laser head, beam director at tracking optics nang walang pagbabago sa disenyo. Ang portability ang pangunahing dahilan sa pagde-deploy ng locust ng maramihan. Kayang protektahan ng isang kwalipikadong sistema ang forward operating base sa Lunes, sumama bilang convoy escort sa JLTV sa susunod na buwan at pagkatapos ay mag-deploy sa destroyer o amphibious ship para sa Freedom of Navigation Patrol. Kailangan ng engineering work sa bawat platform integration, pero hindi na kailangan i-redesign ang sandata sa bawat bagong host. Kung magagawa ng Air Aerovironment ang X3 sa daming pinag-iisipan ng Army, magkakaroon ng deployable protective layer para sa mga base, mga convoy ng sasakyan at mga barkong pandigma. Hindi papalit ang layer na yon sa missile o baril, kundi murang unang sapin lang sa ilalim ng mga ito sa isang patong-patong na depensa. Ang problema sa laser defense. Ngayon, ang isang laser beam ay nawawalan ng enerhiya habang dumadaan ito sa hangin at ang bilis ng pagkawala nito ay nakadepende sa kung ano ang dala ng hangin. Ang alikabok na naiangat sa mga base sa disyerto ay nagpapakalat ng beam. Sinasagap ito ng usok mula sa nasusunog na mga gusali o ibang apoy. Ang hamog, malakas na ulan at ang maalat na ulap na nakasabit sa ibabaw ng maiinit na tubig dagat ay nagpapababa rin ng abot at ng enerhiyang talagang umaabot sa target. Ang isang 30 kilowatt na laser na kayang sunugin ang Shahed airframe sa 4 na kilometro sa isang malinaw na araw ay maaaring mangailangan na mas malapit ang target kapag masama ang kondisyon o maaaring hindi ito makapagbigay ng sapat na enerhiya para tuluyang mapabagsak ang target. Maigpit na hadlang ang line of sight dahil tuwid dumadaan ng sinag. Anumang bagay sa pagitan ng direktor at drone ay pumipigil sa pag-atake. Ang mga kanal, gusali, halaman at kurbada ng mundo sa malalayong distansya ay nagdudulot ng mga bahaging hindi naabot. Hindi pwedeng atakihin ang drone na mababa ang lipad o sumisingit sa pagitan ng mga bodega hanggat hindi ito umaakyat at nakikita. Mahalaga rin ang mga anggulo ng paglapit dahil may mga bahagi ng katawan ng sasakyang panghimpapawid na mas mahirap sunugin kaysa sa iba at maaaring kailanganin ng sinag na tamaan ang particular na anggulo sa target para maabot ang mas mahina nitong bahagi. Ang throughput ay nangangailangan ng pag-iisip sa ibig sabihin ng walang limitasyong magasin. Ito ay tungkol sa bala, hindi kapasidad. Hindi na ubusan ng misil ang locust kasi hindi naman ito nagpapaputok. Bawat engkwentro ay gumagamit ng kuryente mula sa baterya o generator, naglalabas ng init na kailangang i-cool at inookupa ang beam director sa buong tagal ng pagtutok. Ang locust ay may sinag at kaya lang umatake ng isang target bawat beses. Kung 20 Shahed drone ang sabay na dumating sa base, kaya silang tirahin ng laser sunod-sunod sa 5 hanggang 10 segundo bawat isa, pero may ilan na makakaabot sa target bago tamaan ng sinag. Dapat ding maingat suriin ang pahayag sa gastos. Ang mas mababang halaga na wala pang $5 ay para lang sa dagdag na kuryente sa isang engkwentro, ngunit ang mismong sistema ng pagpapaputok ay napakamahal pa rin. Ang generator, extrang optika, beam director maintenance, cooler, operator training at depot level support ay hindi pa kasama sa presyo ng pagbili. Mahalaga pa rin ang usaping ekonomiya kumpara sa missile na milyon ang halaga bawat putok, pero hindi ibig sabihin na mura ang sandata. Ang X3 ay may karagdagang limitasyon na wala sa mga naunang unit ng PHL. Ang mga nakadeploy na low-cost system sa gitnang silangan ay may ilang buwang karanasan sa operasyon at may record na kinilala ng hukbong katihan sa pangkalahatang termino. Ang X3 ay pinahusay na may mas pino na beam director, binagong pagpapalamig at bagong fire control software. Kailangang mapatunayan muna ang mga pagbabagong iyon sa test program ng hukbong katihan bago ideklarang kwalipikado ang sistema para sa ganap na pagmamanupaktura.
Noong unang bahagi ng 2026 naghatid ang AeroVironment ng 4 na mobile prototype para sa layuning yon, ngunit hindi pa inilalabas ang resulta ng pagsusuri. Ang Locust X-3 ay epektibong bahagi ng defense network pero kailangan pa rin ng radar, misil, baril at electronic warfare para punan ng hindi kayang takpan ng laser. Mahalaga ang susunod na desisyon. Inasahang magagawat ng kontrata ang Army Enduring High Energy Laser Program sa Kutatlo 2026 para sa unang 24 na mga sistemang laser laban sa drone na pangproduksyon. Layunin ng paggawad ni ilampas ang hukbo sa mga pallet at prototype na truck na mabilis ang ipinakalat itong nakaraang 4 na taon patungo sa matatag na produksyon na kayang maghatid ng 12-12 ng unit kada taon. Ang Locust X-3 ay isa sa mga nanggunggunang kandidato. Ipinagmamalaki ng Air Environment ang nakadeploy na PL unit sa gitnang silangan, 4 na mobile prototype sa Army at isang konfigurasyong handa na para sa produksyon at hindi na kailangang iredesenyo bago magsimula ang pagmamanupaktura. Totoo ang kompetisyon. Ang Raytheon ay gumagawa ng 50 kilowatt system sa ilalim ng Directed Energy Short Range Air Defense, habang ang Lockheed Martin ay nakapaghatid na ng 300 kilowatt lasers para sa Army's Indirect Fires Protection Capability Program. Naipakalat na ng Epirus ang Leonidas High-Power Microwave Weapon na gumagamit ng radio frequency pulse para sabay-sabay mapatigil ang maraming drone, solusyon sa swarm na di agad kaya ng mga laser. Walang iisang sandata ang kayang tugunan ang lahat ng banta. Mas malamang na magkaroon ng layered na arkitektura kung saan ang mga laser ang gagamitin para sa eksaktong at murang pagpuksa ng mga individual na drone. Ang mga microwave naman ay para sa mga dikit-dikit na swarm sa mas maikling distansya, at ang mga missile o baril ay nakalaan para sa mga target na lampas sa abot ng laser o kapag masama ang panahon na hindi kayang gumana ng sinag. Ang Locust X-3 ay posibleng isa sa mga unang practical na sandata na magpapapanatiling matipid ang depensa laban sa drone kahit sa malawakang paggamit. Ang hardware ay nagpapabagsak ng mga drone gamit ang liwanag sa ilang dolyar lang na kuryente bawat tama. Kaya mas marami ng opsyon ang commander ng base na nagmamasid ng mga target sa radar. Ang tagapagtanggol na hindi na kailangang gumastos ng $3 milyong sa missile laban sa $20,000 na drone ay makakapagpatuloy sa pagpapaputok sa bugso ng mga atake nang hindi naubusan ng bala. Kung manalo man o hindi ang X-3 sa kontrata para sa high energy laser, ang mas murang paraan ng tuloy-tuloy na laban ang tunay na mahalaga at tagumpay. Maraming salamat sa panonood.